Sa isang malayong kaharian sa Pransya, may isang prinsipe na ubod ng yabang. Dahil sa kanyang kawalan ng puso, isinumpa siya ng isang mangkukulam ginawang halimaw at isinumpa rin ang kanyang kastilyo at mga tauhan. Ang tanging paraan upang maalis ang sumpa ay kung matuto siyang magmahal at mahalin din sa kabila ng kanyang anyo bago malaglag ang huling talulot ng hiwagang rosas. Sa isang tahimik na nayon, nakatira si Belle, isang matalino, mapagmahal na dalaga. Kakaiba siya sa ibang tao dahil sa kanyang pagiging mausisa at makapagsarili. Siya ay nililigawan ni Gaston, isang aroganteng mangangaso na iniidolo ng lahat. Ngunit hindi niya ito gusto dahil sa kasamaan ng ugali nito. Isang araw, naglalakbay ang ama ni Belle, si Maurice. Ngunit nagkamali ang daanan niya at napadpad siya sa kastilyo ng halimaw. Nakulong siya pagkatapos kumuha ng isang rosas para kay Belle. Nang malaman ni Belle ang nangyari, pumunta siya sa kastilyo at nag-alok na siya na lang ang ikulong kapalit ng kanyang ama. Sa umpisa, takot si Belle sa halimaw, ngunit habang tumatagal, napansin niyang hindi ito ganap na masama. Sa tulong ng mga hiwagang kasangkapan na sina Lumiere, Cogsworth, Mrs. Potts at Chip, unting-unting lumalambot ang puso ni Belle. Naging magkaibigan sila ni Beast at natutunan niyang may kabaitan at lungkot sa likod ng halimaw na anyo nito. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, unting-unting nagbabago rin si Beast. Naging mahinahon, mapagbigay at marunong magmahal. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Gaston. Nagsimula ng gulo sa nayon nang malaman ng mga tao na may halimaw sa kastilyo. Pinangunahan ni Gaston ang mga ito upang patayin si Beast. Nagkaroon ng labanan sa kastilyo. Nasugatan si Beast, ngunit bago siya tuluyang mamatay, inamin ni Belle na mahal niya ito. Dahil sa tunay na pag-ibig na yon, nawala ang sumpa, naging tao muli si Beast. At ang buong kastilyo ay muling nabuhay sa dating ganda nito. At diyan nagtapos ang Beauty and the Beast.